masaya po kaming makasama namin kayo sa aming pag-fellowship. Alright. So, without further ado, meron ho tayong guest speaker o guest pastor today. Ate ko po siya. So, hindi ko na po pahabain. Si Pastora Marlene Aicardo. Yun po yung pinapamalita niya. Ate niya daw po ako. Kayo na po ang humusga. Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po ako na kasama ko po kayo ngayon. No? Kasama niyo po ako ngayon dito po sa Christ in You Mabalacat. No? Mamayang hapon po, meron po kaming service sa Christ in You Capas. Pero dahil available naman po itong umaga, sina Bishop po kasi at Pastora Carmela, na-invite po sila dun sa isa nating Christ in You Outreach sa Kamuning. So, minsan lang daw po yun. Kaya talagang nakiusap po sila. Amen? Kaya ngayon po, ihanda po natin ng ating mga puso sa mensahe po ng Diyos. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Lord, buksan mo po ang aming mga puso sa oras na ito. Give us, Lord, the wisdom and understanding, Lord. Para po maunawaan po namin, Lord, kung ano man yung nais mong iparating sa bawat isa. Holy Spirit, tulungan mo po kami na patuloy naming matanggap ang mga salitang magdadala ng pagbabago, ng transition sa buhay po namin. Nang bawat isang naririto, Lord, lalabas man po sila, Lord God, sa santuaryong ito, they will never be the same again, Lord. We are in the spirit of expectation, Lord, na meron kang gagawing maganda sa umagang ito. And we are so excited, Lord. Have your way. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nakaka-excite po yung ating team. Diba? Yung Arise and Build. No? Ano ba yung impact ng team na to sa buhay natin? Ano ba yung dating sa inyo ng Arise and Build? Ano ba yung dating sa inyo yan? No, sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin. Ako po, yung dating po sa akin ng Arise and Build, ito po yung taking your rightful position with seriousness and confidence to fulfill a noble cause. Ganyan po yung dating sa akin. Kayo po, ano po yung dating sa inyo ng Arise and Build? Ang topic po natin ngayon, Arise and Build your identity. Yung pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Yung katabi mong yan, hindi pa siya yan. No? Meron pa. Meron pang another version yan. Sabi ko nga kanya, version 2.0. No? Yung akala mo ikaw na lang yan, ganyan ka na lang. Hindi. It's time. Panahon na para makilala mo kung sino ka talaga. What is your identity in Christ? Amen po? So, babasahin ko po ang Book of Esther, chapter 4, verse 13 to 17. Amplified version po ang gamit ko. Then Mordecai told them to reply to Esther, "Do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. For if you remain silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews for another place. And you and your father's house will perish since you did not help when you had the chance. And who knows whether you have attained royalty for such a time as this and for this very purpose." Then Esther told them to reply to Mordecai. Si Mordecai po, tsuhin po yan ni Queen Esther. Okay, siya po yung nag-alaga, yun na po yung kinalakhang ama
ni Queen Esther kasi bata pa lang siya. No? Wala na siyang nanay at tatay. So, ang kanyang uncle ang nag-alaga sa kanya, si Mordecai po. Ang sabi niya, ito yung sabihin mo kay Mordecai. Go gather all the Jews that are present in Susa and observe a fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids also will fast in the same way. Then I will go in to see the king without being summoned, which is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and did exactly as Esther had commanded him. Ang sitwasyon po dyan, meron na pong planong ang kaaway. Merong kaaway sa loob ng palasyo na nais ipapatay ang lahat ng Hudyo. At ngayon po, ito po yung time na kailangan ng kumilos ni Queen Esther. Kaya sabi po ni Mordecai sa kanya, kung hindi ka kikilos ngayon, sabi niya, pwedeng gumamit si Lord ng iba. Pero alam mo ba, sabi niya, who knows? Kaya ka nakaupo ngayon sa trono. We were attained a royalty, sabi niya, for such a time as this. Kasi kung gagamitin ni Lord, no? Yun po yung scenario dito eh. Kaya ngayon, na-challenge talaga si Queen Esther. And then, makikita po natin, meron siyang ginawa to do her part. No po? Ngayon, titignan po natin ang 3 bagay, 3 things we must do to start building the real you, your real identity in Christ. No po? 3 bagay titignan natin, 3 S. Alam niyo po, ngayong buwan lang na to yun, nung nilagnat yung asawa ko. Di ba pababa ng lagnat, pagpapawisan ka, di ba? Sabi ko, pawis ka na. Alisin mo na yung t-shirt mo, palitan na natin. Palitan na natin ng mas presko, alisin mo na yan. Eh, gustong-gusto po niya yung t-shirt niyang Superman. Sabi niya, habang inaalis niya, pabiro po, sabi niya. Sabi niya, hindi na ako Superman yan, sabi niya. Sabi ko naman, okay lang, sabi ko. Ako naman si Star Woman, sabi ko gano'n. Huh? Sabi, napaganyan siya, ano sinasabi mo, sabi niya. So, mamaya po malalaman po natin. Kasi minimeditate ko po ito eh. Itong buhay ni Queen Esther. Kaya nung sinabi niya yun, huwag kang mag-alala. Ako naman si Star Woman, sabi ko. So, titignan po natin mamaya. Marami pong Starman and Star Woman dito. Kailangan po yan sa Star Wars eh. Amen. So, nagpapatawa lang po ako kasi ang dami nyo ngayong second service. Mas madami kaya sa kaninang first service. No? Pero I believe mas matindi po kayong maingay. Mas matindi po yung gagawin ni Lord ngayon. Matindi na po yung ginawa ni Lord kanina first service. Pero expect greater things. Amen? So, number 1, 3 things we must do to start building our real identity. Number 1, letter S lang, lahat po yan. Speak up. Speak up with confidence. Pinadagdag ko po kanina yan eh. With confidence. So lahat ng natin mamaya, may confidence yan. Speak up with confidence. Silence no more. May mga panahon na kailangan mo ng magsalita. Hindi sa lahat ng panahon nananahimik tayo. Amen? We have a unique voice in the kingdom of God. Maaaring hindi po kayo pastor na tumatayo sa ganitong harapan. Pero in your workplace, sa community niyo, sa bahay niyo, meron kang boses na dapat nilang marinig. Amen? Because you have attained royalty for such a time as this. Ibig sabihin royalty, anong tawag dun sa Tagalog? Dugong, tawag dun? Nandun sa posisyon of mataas na posisyon. Ang dugong bughaw. No? Royalty. Ang tawag po sa Bible, ang sabi po sa atin, lahat ng tumanggap kay Kristo mula sa kadiliman
Tayo po'y napunta sa liwanag. And we are called a holy nation, a royal priesthood. No? So kung meron man po na nasa royalty ngayon, ay ang mga anak ng Diyos. And who knows, you have attained that royalty for such a time as this. Nakaposisyon ka ngayon. Kasi si Lord, meron siyang gagawin. At kung meron man siyang gagamitin, siyempre yung mga anak niya. Amen po? So, speak up. No? Sabi ko nga po, there is time for everything. There is time for everything. Hindi sa lahat ng panahon. Sabi nga, we do not have the luxury of time. May mga pagkakataon na pwedeng ngayon lang mabuksan para sa iyo. Na kung palalagpasin mo, baka hindi na ulit bumalik. Opo. Kaya napakahalaga na we know how to discern our time. Yung season ni Lord sa buhay natin. Ito na ba yung panahon para magsalita ako? O ito yung panahon na mananahimik pa rin ako? Sabi po sa Ecclesiastes, no, chapter 3, verse 7, there's a time to be silent and a time to speak. Dun po sa The Message Translation, there's a time to shut up and a time to speak up. Panahon mo na ba? Is it your time to speak up? No? Kung para sa'yo to, makinig kang mabuti. Baka ito na yung time, no, to speak up para sa'yo. Dito po sa Esther chapter 4, chapter 2, verse 10, even si Esther, may panahon na pinatahimik muna siya. Pero dumating yung panahon, hindi na siya pwedeng manahimik. No po? Una, nung wala pa po siya sa throne, o nung nandun na po siya, ginugroom na po siya para maging reyna. Sabi po doon ni Mordecai, Esther had not told anyone of her nationality and family background because Mordecai had directed her not to do so. Hindi pa yun ang panahon para ipakilala kung sino siya, na siya isang Hudyo. No? Kasi pwedeng masabotage, no, yung magandang plano ng Diyos sa mga Hudyo. So, alam ni Mordecai, hindi ito yung panahon para magpakilala ka kung sino ka. No? Be silent. Pero dumating po yung time, verse 14 ng chapter 4 ng Esther, for if you remain silent at this time, no, liberation and rescue will arise from the Jews from another place, and you and your father's house will perish since you did not help when you had the chance. So hindi palaging may chance, no po? And who knows whether you have attained royalty for such a time as this and for this very purpose. Ito kasi yung panahon na parang gusto pa rin manahimik ni Queen Esther. Nung sinabi ni Mordecai na may planong ipapatay ang lahat ng mga Hudyo at kasama po si Queen Esther doon. Sabi ni Queen Esther, hindi naman basta-basta kasi makakaharap sa hari nang hindi pinapatawag. Pero china-challenge siya ni Mordecai. Sabi niya, ito yung panahon. Hindi ka na pwedeng manahimik. This is the time to speak up. Kaya po, nakita po natin, merong ginawa si Queen Esther. Merong ginawa si Queen Esther. Number 2, stand up. Stand up. Take a strong stand. Hindi ka lang basta-basta tatayo. Tumayo kang may paninindigan. Ano po? Dun po sa Daniel chapter 11 verse 32. Ang sabi po doon, but the people who know their God shall do exploits. Sa The Message Translation, ang ganda po ng pagkakasabi. But those who stay courageously loyal to their God will take a strong stand. Kung kilala mo ang Diyos mo, tatayo ka with confidence.
You will stand up with confidence. Hindi ka lang basta-basta nagdesisyon na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, kundi maninindigan ka. You will be determined na susunod ka sa Kanya hanggang sa kahuli-hulihan. Till the end, ang manatiling matatag hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi matcha-challenge at matcha-challenge yung ano natin, yung pagtayo natin para sa Diyos. Alam niyo po yung ginawa ni Esther, unang hakbang na ginawa niya, to stand up with confidence. Nag-intercede po siya na magitan. Ano pong sabi niya? Verse 16 and 17 ng chapter 4. Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Kasi hindi po biro-biro itong gagawin niyang decision. But she is determined. No po? She is determined to take a strong stand. Kaya kailangan ko ng panalangin, sabi niya. Kaya do not underestimate the power of prayer. No po? Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. Ganun din yung gagawin niya, pati ng mga alipin niya. And then, though it is against the law, labag sa batas ang gagawin niya, pero gagawin niya. I will go in to see the king. Delikado po ang magpakita sa hari nang hindi ka pinapatawag. Kahit ikaw ay reyna. May batas po doon. At kapag ginawa mo yon at nagalit ang hari, pwede kang ipapatay kahit ikaw ang reyna. Pero kapag ka naman magandang mood ng hari o nakuha mo yung favor ng hari, kahit nagpakita ka ng kaya lang para kang sumusugal. No? Paano kung hindi? Pero pag in-extend yung scepter niya sa'yo, ibig sabihin, nalugod siya sa'yo. No? Pero pag susugal, itong gagawin po ni Queen Esther, hindi po biro-biro. Kaya sabi niya, after ng fasting, even though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. If I perish, I perish. Patay kung patay. No? So Mordecai went away and did everything as Esther had ordered him. Ito po yung unang pagpapakita ni Esther na siya'y tumayo, nanindigan para sa Diyos at para sa kanyang bayan. Tayo po, may magagawa po tayo ngayon para sa ating bayan. No? Alam po natin yung kalagayan ng ating bayan ngayon. Hindi po natin pwedeng ilabas yung sarili natin dyan. Because we are the Philippines. Tayo ang Pilipinas. Kaya hindi natin pwedeng ilabas yung sarili natin. Sabihin natin, ang pangit na ng Pilipinas, ang pangit ng nangyayari sa Pilipinas, ganyan na yung sistema sa Pilipinas. Di man natin pwedeng ilabas yung sarili natin dahil tayo mismo na nandito sa bansang ito, we are the Philippines before the Lord. At kung meron mang maninindigan para sa Diyos, tayo po yun. Ezekiel chapter 22 verse 30, I look for someone who might rebuild the wall. Tandaan po natin, arise and build. And we are not just building an ordinary wall. It is a wall of righteousness. Someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. It is the wall of righteousness that guards the land. Ito po ang nagbabantay sa ating bayan. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. Naalala niyo po nung si Abraham, nung sabi ni Lord, hindi ba natin ipapaalam sa ating kaibigang si Abraham ang gagawin natin? Dahil po plano na ng Diyos ng Sodom at Gomorrah ay tupukin po nila. Dahil sobra na po ang kasamaan ng city na ito. Pero sabi ni Abraham, kung meron ba na 50 righteous na nandoon, itutuloy mo pa ba? Sabi ni Lord, alang-alang sa 50 righteous, di ko itutuloy. Kaso sabi ni Abraham, nangulit pa, kung meron pong 45, nabawasan ng 5, tutuloy nyo pa rin. Kung merong 45 na righteous, hindi ko na itutuloy. And then, nakipag-bargain pa si
nakipag-bargain pa si Abraham, ang ating amang si Abraham, no? The father of faith. Hanggang 30, 20, hanggang 10. Hindi ko alam, umabot ba ng 5? 10 or 5? Sabi niya, kung meron bang 5 o 10 matuwid, tutuloy mo pa rin ba, Lord? Hindi ko itutuloy kung merong 10 matuwid. So nakita po natin, alang-alang kay Abraham, ang kanyang pamangking si Lot at ang kanyang pamilya ay hinila po doon. Diba? Inalis po doon ni Lord bago tupukin ang Sodom at Gomorrah. Anong makikita po natin doon? It is the wall of righteousness. Kapag hanggat merong taong matuwid na nandoon, namamagitan, the land is protected. The wall of righteousness guards the land. So it's time for us to stand up. We are the wall of righteousness. Kung tatayo ka. Amen po? Sabi dito, I search for someone to stand in the gap, in the wall. So I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. Nakakalungkot po ito sa Ezekiel. Walang natagpuan ng Diyos. Pero salamat po. Alam niyo po kung sinong unang tumayo para sa atin. The only mediator, si Jesus. At dahil si Jesus, kung alam mo, si Jesus nasa iyo, tinanggap mo na siya sa buhay mo, nagsuko ka ng buhay sa Kanya. Si Jesus na yung nabubuhay sa iyo. Ikaw yung hinahanap ni Lord. Nasa panahong ito, ikaw yung gustong gamitin ni Lord. Are you willing to stand up with confidence? Paglalaban mo ba si Lord? Tatayuan mo ba si Lord hanggang dulo? Ako po nung nagpunta kami ng Peña last, kailan ba yun? Yung the outpouring of the Holy Spirit, no? Meron pong sinabi yung isang pastora doon, talagang na ano po ako na-touch po ako doon sa ano niya. Lord, sabi niya. Sabi niya ganun. Dahil nga isang katawan lang tayo. We are one church before the Lord. Diba? Bagamat marami pong mga churches, no? Pero bahagi po tayo ng isang katawan ni Kristo. Kaya sabi niya, alam niyo, sabi niya, ilalaban ko kayo hanggang dulo, sabi niya. Sabi ko na-amaze ako na ganun yung commitment niya. Alam niyo po, si Lord yun. Inilaban niya tayo hanggang dulo. Hindi ba siya worthy na tayuan natin hanggang dulo? Stand up with confidence. Kilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Hindi lang tayo basta-basta nagdesisyon. Are you determined to finish strong? Those who stay courageously loyal to their God will take a strong stand. Amen? Number 3 po. Yan, ipapakilala ko na po sa inyo si Star Woman. Okay. Number 3, show up with confidence. Ayan. Show up with confidence. Hindi ka lang magpapakita na, nagpakita ka nga pero marini ako. Walang ganon. Alam mo kung bakit ka nagpakita. Stand up, show up with confidence. It is time to shine like stars. Alam niyo pong ibig sabihin ng Queen Esther? Ng Esther? Star. Pero bago siya binigyan ng pangalang Esther, dahil nga po na nasakop sila ng dayuhan, no? Ang talagang pangalan niya is Hadassah. Ang ibig sabihin naman po is star-like. Like a myrtle. Star-like flower. Alam niyo po yung star-like flower na yon? Hadassah is a Hebrew name for myrtle. Myrtle is a star-like flowers. Alam ko, sinan ko yung picture, no? Star-like flowers that grow in high places. Yan po yung myrtle. It's a symbol of love, beauty, purity, and innocence. Yan ang ibig sabihin ng pangalan ni Hadassah.
na naging Esther. A star-like flower. Na po. Kaya dun sa verse 7 po ng Esther, sabi po doon, he was bringing up Hadassah. Pinalaki niya si Hadassah. That is Esther, the daughter of his uncle. For she had neither father or mother. The young woman had a beautiful figure and was lovely to look at. And when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. So bagay na bagay sa kanya yung pangalang Hadassah. No? It's a star-like flower that symbolizes beauty, na po, purity, and innocence. Kaya po ginagamit po yan sa mga pag may kasal, no? Sa mga Hudyo. Nilalagay po nila dito. Tapos pinadi-display yung decoration po nila, mga ganun. Ito po tumutubo sa mga matataas na lugar. So, it is like a star. Nakita nyo naman po, di ba? Pero sabi ko nga po, napalitan yung pangalan niya ng Esther. Ibig sabihin sa Persia ay star. At actually po, meron silang tinatawag na goddess of star, nang tawag nila ay Ishtar. Kaya dun po galing talaga yung salitang Esther. Pero alam niyo po, merong niredeem ni Lord yung pangalan na yun for His cause. Kasi alam niyo po ba yung star? Ang star po, sabi po ng science, no? Stars don't shine. They burn. Kaya sila nagdiningning, umiilaw, dahil sila'y nag-aapoy. Dahil ang star po, meron niyang elements sa loob na pag nagdesisyon siyang magningning, kailangan niyang ilabas yung mga elements na yon para mag-create ng fire. At doon manggagaling yung shine. Doon siya magsha-shine. So, ibig sabihin, a star burned to death in order to shine. Kung gusto niyang mag-shine, kailangan handa siyang mamatay. Kaya nga po makikita natin, if I die, I die. Alam ni Esther, it's time to show up who she really is before the Lord. If I perish, I perish. It demonstrates self-sacrifice. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili. Ngayon, kung mamatay siya, handa na siyang mamatay. Yun si Queen Esther. Siya yung star woman. Meron po bang star woman dito ngayon or star man? Kasi meron pong Star Wars. Kailangan po tayo dun. Amen? To show up means to get involved kung saan involved si Lord. Leaving your comfort zone. Kagaya ni Nehemiah. Si Nehemiah, ang ganda ng posisyon niya sa palasyo. Iniwan niya. Iniwan niya because nagkaroon siya ng burden sa kanyang bayan. Nakabilad sa kahihiyan, wasak ang kanilang pader. Kaya, umalis siya, nagpaalam. Because alam niya, there is a greater cause. Actually, ang ganda na ng posisyon na doon, komportable na siya doon. Pero, there is a greater calling sa buhay niya. Na po. Aari pong, yung mga nandito po, no? Maganda na yung buhay nyo, maganda yung posisyon nyo, maganda naman yung takbo ng buhay nyo, pero meron pa. There's a greater cause. At doon mo talaga mararanasan yung paano totoong mabuhay. Kasi bakit ang dami naman ngayon, ang ganda ng buhay nila, pero bakit hindi pa rin sila kontento, may hinahanap pa rin. Kasi hindi pa nila alam yung purpose nila. Katulad ni Queen Esther. Pero ito po yung time. Kailangan lumabas na yan. Amen? Kailangan mag-show up na yan.
kung sino may ang tinatawag ni Lord sa pagkatao mo. Kung sino ka talaga. Sabi ng Bible, ang sino mang nag-aalay, ang sino mang naghahangad magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Subalit ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit nito. Those who cling, the Passion Translation, those who cling to their lives will give up through life. But those who let go of their lives for my sake and surrender it all to me will discover through life. Yung susi po diyan, surrender. Nakakatakot mag-show up pag hindi ka pa totally surrendered. You will not be confident. Mahirap talaga pong sumunod. Totoo naman po, di ba? Mahirap sumunod. Hindi siya ganun kadali. Kaya nga po kailangan nating sumuko. Hanggat hindi tayo sumusuko, hindi tayo maiaahon ni Lord dun sa buhay na pagsuway. Di ba yung nalulunod? Hanggat lumalaban yan, hindi yan ililigtas basta-basta. Kasi po bakit hihilahin pa niya yung magliligtas sa kanya, di ba? Kaya kung minsan kinakailangan hintayin na talagang surrendered na siya, wala na siyang lakas, dun siya iaahon bigla. Di ba? So tayo, hanggang kailan natin paglalabanan yung calling ni Lord sa buhay natin? Alam mo sa sarili mo, meron ka pang dapat gawin. Hindi pa yan. Amen? Speak up, stand up, show up. Conclusion. Like Esther, we are called for something higher, greater, and nobler. We are called to be stars in the heavens, not just mere mortals thriving under the heavens. There is a higher calling sa buhay po natin. There is a greater calling. And there is a nobler. No? Akala mo, okay na yung ginagawa mo. Meron pa. No? Itong calling na to, para sa mga taong handang mag-alay ng kanyang buhay. Yung sinasabi ni Lord, ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit nito. If you really want to shine, at alam mo, this is your time to shine, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong maging handang mamatay sa sarili para sa Diyos. Alam niyo po, maraming believers, few are true followers. Bakit po? If anyone, sabi ni Jesus, if anyone wants to come after me, gustong sumunod sa akin, sabi niya, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily. Deny yourself. Kaya si Pablo, I die daily. Araw-araw namamatay. Araw-araw buhay na pagsuko. Ano po? Gusto po ba natin na mag-arise at ma-build yung identity natin? Are you willing to speak up? Are you willing to stand up? Are you willing to show up with such confidence na walang makakatinag sa'yo? Alam niyo po, ang taong ang taong handa ng mamatay, mahirap na daw patayin. Totoo po ba 'yon? Kaya nakakatakot daw yung humahamon ng laban, yung nagwawala na wala na siyang pakialam kung mamamatay siya. Ay, wag mo daw sasalubungin 'yon. No?
Kasi dahil hindi siya takot mamatay, baka ikaw yung mamatay. Willing siyang harapin. Are we willing to die? To really live? Are we willing to burn in order to shine? Amen? Sige po, saliksikin po natin puso natin. Ano ba yung mga bagay na pumipigil sa atin? Ano ba yung mga bagay na nahihirapan ka na sumunod? Kasi nahihirapan kang isuko yung maraming bagay sa buhay mo. Hindi ko po alam kung ano yung dapat mong isuko ngayon. Pero alam niyo po, ang good news, nandito po yung biyaya ng Diyos. Dun sa bagay na nahihirapan ka at mahina ka, sapat po yung biyaya niya. Nakahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang sabi po ng Diyos, my grace is sufficient for you. My power is made perfect when you are weak. Kaya sa umaga pong ito, as we sing this song, hayaan po natin saliksikin ni Lord yung puso natin. Ano ba yung dapat nating isuko? Or baka mamaya meron dito, you need courage. You need boldness to stand up, to speak up, and to show up. Alam niyo po, bukas po itong altar. Huwag po tayong mahiya. Lahat po tayo dumarating sa punto ng buhay natin, naduduwag tayo. Natatakot po tayo. Pero masarap po talagang na kay Lord. Kasi bakit? Doon natin makikita kung gaano kalakas at kakapangyarihan yung Diyos po natin. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man, sabi ni Lord. Kaya kung naniniwala po tayo doon, bakit hindi po natin hakbangan? Why don't we respond to His calling? Kung nararamdaman mo, kagaya ni Isaiah, na naghahanap ang Diyos, kung sinong isusugo niya, narinig ni Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, Lord, nag-show up siya. Here I am, send me. Tama na po sa pagtatago. Tama na po sa pagtatago. Wala po dyan yung totoong buhay. Amen? Ayaw mo bang maranasan na mabuhay para kay Kristo? Only one life, it will soon be past. But only what's done for Christ will last. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Awitin po natin tong kantang ito. Gawin po nating panalangin. And let us allow the Holy Spirit to touch us and empower us.